Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Professor Malotikia. Statement niya ito, yung hindi tinanggap ng House of Representatives, yung pangatlong impeachment complaint na isinampa laban sa Pangulong Marcos. At kasama sa nagreklamo dyan, ang dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon at dating National Security Advisor panahon ni Tatay Digong. O ito, the refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear, the Constitution is clear, the duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Okay, so nakakalungkot po. Pangatlong impeachment complaint na ito na isinampa o isasampa sana ng grupo ni na former Governor Chavit Singson, former Congressman Mike Defensor, former Congressman Paras, former AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon, and Attorney Ferdinand Topacio. Ang House Secretary General tinanggap yung naunang dalawang impeachment complaint. Yung una, isinampa ng isang abogado na inaakusahan na abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawa, kaninang umaga lang, isinampa naman ng Makabayan Blanc. So, tinanggap. Nakakapagtaka, bakit itong pangatlo hindi tinanggap? Wala pa akong nabasang rason. Ano ang dahilan ng House Secretary General, bakit hindi niya tinanggap ang complaint? Magbasa lang ako sa mga comments, ano? Eli Portillo, Trupang Baliw at mga loko-loko. Fernandez Joseph, abolish Congress. Raymond Inocencio, pwede po ba yan grounds for disbarment doon sa Secretary General? Manuel Sevilla, they will wait for an impeachment complaint coming from their side that lacks substance. They will accept this
more, then they will accept this more factual impeachment complaint. The factual complaint will then be dismissed as it violates the 1-year ban. The unsubstantiated complaint will proceed and will be dismissed due to lack of evidence. Okay. So, kasi this time, totoo na daw po kasing complaint. Ayan, sabi ni Alan Fornoles. Di tulad ng nauna, pampagulo lang. Natuto na kasi sila sa ginawa nila kay BP Sara, kala nila unli file. Kaya ayun, nagka-idea sila para maiwasan mag-file ang totoong complaint. Inunahan na nila para counted na siya sa bilang. So, kung tinanggap yung Makabayan Black, yung pangalawa, anong ibig sabihin nun? Hindi rin yung totoo? Kasi nung nakaraan, yung 19th Congress, ang Makabayan Black, supportive sila sa PBBM administration. Ngayon, parang nagbago kunuhay ang ihip ng hangin at ito, sinampahan ng impeachment ang Pangulo, tinanggap. Bakit itong pangatlo hindi tinanggap? Galing yan sa mga pro-Duterte supporters. Ibig bang sabihin, drama rin itong galing sa Makabayan Black? Ang tanong ko pa dito is, ano ang legal remedy na gagawin nitong Senator ni Topacio? Maalala ko, nung bago mag-eleksyon last year, ang Duterte Party List Group, nagsampa ng impeachment laban sa Pangulo, kailang hindi rin tinanggap ng Secretary General. So, pangalawang instance na ito ng impeachment laban sa Pangulo ay hindi tinatanggap ng Kamara. Anong ibig sabihin? Takot sila sa tunay yung malakas na complaint, yung mga mahina tinatanggap. Nako. Sa nakikita ko lang I hope I am wrong, mag-boomerang ito sa kanila. Ang taong bayan, yung mga nagmamasid lang, lalo na yung mga neutral, hindi maka Duterte, hindi maka Marcos, hindi ka Camping, sila yung mas marami, 39% yung neutral Yung minamasdan na niya ito, makikita nila nga parang may selective acceptance ang nako, magbubumira yan yung public opinion. It will go against this administration. Yan ang nakikita ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na ni ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahimtang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili motulo ang ulan. So gipangsapahan na lang gyud. So, muna yung ilang kahimtang. So, ginapuyan pa ni nila. So, kung ulan, so, tulo na gid kaayo. So, gituluan na gid kaayo kung muulan. So, karon pila na ikatuig inyong balay nga nung tuluan naman kaayo? 5. So, 5 years na kay anak. Na. So, pila ka buki mong anak? 2. So, 2 imong anak. Salamat sa Ginoo na katok net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero.
managid og atop. So karon managid og atop. So managyod og atop. So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atop. Napulihan ang mong atop. Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.